inyo lahat. So start with my message. I want to thank you all for being here today to celebrate the beautiful union of Ate Angel and Kuya Warren. For those of you who don't know me, I'm Ruth Lorente, church mate, sister, and a maid of honor. But before I proceed, I want to congratulate the both of you, Ate Angel and Kuya Warren. Gusto ko lang malaman nyo how happy am I today to witness your special moments sa araw na to. Because I can say, I also witnessed some of your challenges na napagdaanan nyo throughout bago kayo mapunta sa araw na to. Actually, while doing this speech, I honestly don't know how to start or even how to end this. But I hope I deliver this speech na hindi kinakabahan. Actually, kanina pa talaga ako kinakabahan eh. Sayaw yung pero sana, ma-deliver ko ito ng maayos. So, paano nga po ba nagsimula yung friendship or yung sister story naming dalawa? So, it all started from the moment that we met in the Hakan Church. Way back 2011, ate, di ba po ba? Ganun na po katagal. If you remember, ate, sa circle of youth mates natin noon, meron tayong mommy and daddy. Meron silang dalawang makukulit na anak-anakan at yun tayo. You are the ate, and I am the bunso. Yes, we're not called sister and blood. We have different mother, we have different father. But we've shared countless memories. Sa local church, lalo na pag may mga youth camp, yung deep talks natin, endless laughter, and being there for each other during ups and downs. Thankful ako na nakilala kita. Kasi alam mo naman wala akong ate, di ba? Noon. Pero I have younger sister naman, kaya masanay akong ako yung nag-aaskaso, ako yung nag-aalaga, kumbaga masanay akong maging ate. Pero nung nakilala kita, nagkaroon ako ng ate. Instant ate. Because that time, share ko lang po, Ate Angel has been a good ate too. Lagi niya akong inaayusan, sinashare niya sa akin yung mga gamit niya, yung generosity po ng puso niya is always there. Hindi kanya pagdadamutan kung anong meron siya. Kung anong kaya niyang ibigay, gagawin niya. Ganun siya bilang ate, ganun siya bilang anak, ganun siya bilang kaibigan. May mga panahon mang hindi tayo nagkikita o binilang man ng taon, pero yung love, being a sister, yung memories natin ay nananatili doon. Marami man nagtataka kung bakit kami magkaibigan. Pero kung kami noon talaga sobrang nagkakagulo. Ate Angel, kahit na marami kang napagdaanan, pero alam ko, marami ka din pinagpapasalamat sa Panginoon. And one of that is yung nakilala at na naging kayo ni Kuya Warren. Wala man ako nung time na una kayong nag-meet, but the way Ate Angel talk about their love story, nung nililigawan pa lang siya ni Kuya, narinig niyo naman po yun kanina. Sobrang patience. Kaya I saw how proud she is, how happy she is. I saw in her eyes na sobrang thankful niya kay Kuya. I think for me, I can call it a perfect time. Kasi dumating ka, Kuya, nung time na kailangan niya ng partner. But officially today, Kuya Warren, you are now her husband. Alam ko na, alam mo na to, kilala mo na si ate, but allow me to tell you pa din yung mga ilang bagay tungkol kay Ate Angel. Si Ate Angel po kasi, she's totally an honest person in terms of feelings. Kumbaga straightforward siyang tao, kung may mga bagay man siyang kayong nagawa sa kanya or nagustuhan niya o ayaw man niya, sasabihin niya talaga sa'yo. Sometimes, or most of the time, may pagkasilosa siya. I know that you already know that, Kuya. Right, ate? Yes. Madali din siyang magutom. So please, Kuya, please, feed her. Not only with food, but with patience, understanding, and endless love.
Lastly, be her calm. Whenever she feels overwhelmed, paramdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kahit minsan mukha siyang nonchalant, minsan walang emosyon, minsan masungit, but deep inside, she has a sweet and joyful, lovely heart sa kanyang buong pamilya. Kuya, hindi naman sa pinipressure kita, pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo. Alam ko na gagawin mo lahat ng iyon, but seriously, thank you, Kuya, for came into your life, for loving Ate Angel in a way that's quiet but real. In a way that's calm, steady, and genuine. Thank you dahil sa kabila ng pagsubok, mas pinili mo pa rin manatili, alalayan, at patuloy na mahalin si Ate Angel. Kahit minsan lang tayo nagkakasama, every time na nakakausap ka namin, you always wear your smile. Yeah, that kind of smile! Napaka-positive mo. Yung pagiging mapagbiro mo sa chat, even sa personal, it's giving. I know na isa yun sa na gusto sa'yo ni ate, yung humor mo. As you start this chapter together, remember, Kuya, listen. You are not just marrying a wife. You are marrying someone's daughter, someone's sister, someone's best friend. As the months went by, I saw how strong you are as a couple. And isa kayo sa nagpatunay na ang pagpapakasal ay hindi nasusukat sa haba niyo sa isang relasyon, kundi dahil sa tatag, tiwala at love niyo sa isa't isa. Kuya and ate, seeing you both here tonight glowing, kalmado, enjoying, I can't explain how happy and thankful I am because I know you already found home who makes you feel at home. Sana. So before I end this speech, may mga nakikita ako sa social media. May mga naririnig-rinig din ako, pero hindi ako chismosa. Naririnig ko lang talaga. Ang sabi, isang pagpapakasal daw ay hindi madali. Ang pag-aasawa daw ay hindi madali. Wala nang atrasan to. Tinanong na kayo kanina. Officially na. That's why I want to remind you now, ate and kuya, that no matter what, always trust each other, always choose each other, and always put God center in your relationship. Alam ko naririnig niyo na rin yan, pero yan ang dapat natin gawin. Dapat niyong gawin pala, hindi ako. Just always try. No, I mean, do understand each other. Because the foundation is not just love. It's about God. So I'm excited for the great plans that God has for you in the near future. And we're really excited din na makakita ng little Warren, a little angel kayo. We're really excited. We are always there for you guys. Praying for the both of you. God bless. Ito, finally masasabi ko na to. Congratulations, Mr. and Mrs. De La Cruz.